Ang kasipagan ninyo sa pag-aalaga ng ngipin ang siya pa mismong bumubunot dito mula sa ugat. Kayo ba ay 60 taong gulang na o higit pa? Kung gayon, itigil na ninyo agad ang pagsisipilyo pagkatapos kumain. Mga kaibigan, kayo ba ay isa sa mga taong pagkatapos kumain dahil hindi komportable sa bibig ay agad tumatakbo sa banyo para kunin ang sipilyo? Ngayon, bilang isang doktor, buong katapatan kong sasabihin ito. Pakiusap, ibaba ninyo ang sipilyong iyan. Sa ngayon, hindi ninyo inaalagaan ang inyong ngipin. Ito ay katulad ng pagkuskos ng isang mamahaling porselana gamit ang steel wool. Hindi ko maiwasang ikwento ang tungkol kay Lolo Jose Reyes, 74, taong gulang na bumisita sa aking klinika kamakailan. Siya ay isang kahanga-hangang tao. Isang dating sundalo, namuhay siya ng may disiplina sa buong buhay niya. Siya ay isang taong sumunod sa sikat na 3-3-3 rule, kumain ng 3 beses sa isang araw at magsipilyo sa loob ng 3 minuto at sa loob ng 3 minuto pagkatapos kumain ng walang palya sa loob ng mahigit 15 taon. Ipinagmamalaki niya na wala siyang kahit isang sira. Ngunit isang araw, nagsimula siyang makaranas ng pangingilo sa tuwing umiinom ng malamig na tubig at kalaunan ang sakit ay naging napakatindi na kahit ang hangin ay nagdudulot ng matinding kirot, kaya't nagpasya siyang magpatingin sa akin. Nang tingnan ko ang loob ng kanyang bibig, natulala ako. Sa unang tingin, mukha itong malinis, ngunit sa mas malapitang pagsusuri ang kalagayan ng kanyang mga ngipin ay kalunos-lunos. Ang border sa pagitan ng ngipin at gilagid ay malalim na tila tinaga ng isang magtotroso gamit ang palakol. Ang ugat ng ngipin ay lantad na at ang enamel na siyang proteksyon nito ay halos naubos na malapit ng malantad ang nerve. Maingat kong sinabi, Lolo, paumanhin po, pero hindi po ito kinain ng bakterya. Kayo po mismo ang kumaskas nito sa loob ng 50 taon dahil sa sobrang sipag ninyong magsipilyo. Nang marinig ito ni Lolo Jose Reyes, napaupo siya sa bigla. Ano, Dok? Sa eskwelahan at sa TV, sinasabi nila na dapat magsipilyo agad pagkatapos kumain. Paanong ang nakasanayan ko sa buong buhay ko ang siyang sumira sa aking mga ngipin, hindi ka pani-paniwala. Halos maiyak si Lolo sa sama ng loob. Kayo kumusta? Ginagawa rin ba ninyo ang ginagawa ni Lolo Jose Reyes? Ito ay hindi lamang trahedya ni Lolo Jose. Ipinapakita sa mga estadistika na siyam sa bawat 10 senior citizen sa Pilipinas na may edad 65 pataas ang dumaranas ng sakit sa gilagid at pagkasira ng ngipin. Ang pagkalantad ng ugat ng ngipin at pangingilo dahil lang ba ito sa pagtanda? Hindi po. Ito ay dahil ang mga kaalaman na natutunan natin noon tayo ay 20 o 30 anyos pa lamang at may matitibay na ngipin ay siya pa rin ginagamit natin ngayong tayo ay 70 na kung kailan manipis at mahina na ang ating mga ngipin. Alam nyo ba kung ano ang mas nakakatakot? Kapag nasira ang ngipin at nagkaroon ng pamamaga sa gilagid ang impeksyon ay hindi lang nananatili sa bibig. Kapag ito ay pumasok sa daluyan ng dugo at umabot sa puso, maaari itong magdulot ng atake sa puso. At kapag umakyat ito sa utak, maaari itong maging sanhi ng demensya. Ang isang maling gawi sa pagsisipilyo ay nagiging isang time bomb na sumisira sa kalusugan ng buong katawan. Bakit nga ba mapanganib ang pagsisipilyo agad pagkatapos kumain? Bakit ang kaalamang pinaniniwalaan natin ay nagiging lason para sa mga senior na may edad 70? At ano ang sikreto sa likod ng mapuputing ngipin na sinasabi sa mga commercial ng toothpaste? At ano ang nakatagong panganib dito? Ngayon, babaguhin ko ng tuluyan ang inyong mga paniniwala tungkol sa pagsisipilyo. Kung tatapusin ninyo ang panonood ng video na ito ngayon, mapapanatili ninyo ang sarap ng pagnguya sa tadyang ng baka at malutong na chicharon gamit ang sarili ninyong ngipin sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Bonus pa ang makatipid ng daan-daang libong piso sa gastusin sa ospital. Kung nasasabi kayo sa ating talakayan ngayon, pindutin ang like button at mag-iwan ng salitang excited sa comment section. Ang inyong maliit na suporta ay malaking tulong para mailigtas ang ngipin ng mga senior citizens sa Pilipinas.
Ngayon, simulan na natin ang mga tunay na tuntunin sa kaligtasan ng ngipin na hindi ipapaliwanag ng detalyado sa inyo sa ospital. Sige, ihanda na ang inyong mga sarili. Ang sasabihin ko ngayon ay babaliktad sa mga paniniwalang inakala ninyong tama sa loob ng maraming dekada. Kung maaari kayong mag-notes ngayon, kumuha ng papel at panulat, o maaari nyo rin kuhanan ng litrato ang screen gamit ang inyong cellphone. Ang dalawang bagay na sasabihin ko ay ang pinakamabisang tuntunin para mapahaba ang buhay ng inyong ngipin ng higit sa 10 taon nang hindi gumagastos ng kahit 1 sentimo. Maging si Lolo Jose Reyes ay napapalakpak sa kanyang tuhod nang marinig ang paliwanag na ito. Bakit ngayon ko lang nalaman ito, bulong niya sa sarili? Unang tuntunin sa kaligtasan. Pagkatapos kumain, huwag lumapit sa inyong sipilyo sa loob ng 1 oras. Kapag sinasabi ko ito, marami ang nagugulat. Ano, Dok, hindi ba dapat alisin agad ang mga tirang pagkain? Hindi ba ito masisira kung hahayaan ng 1 oras? Hindi ito masisira. Ang bakterya sa ating bibig ay nangangailangan ng mas mahabang oras kaysa sa inaakala ninyo para i-break down ang pagkain at maging sanhi ng cavities. Ngunit ang pagkasira ng inyong ngipin pagkatapos kumain ay nangyayari sa 1 iglap lamang. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Isipin ninyo ang mga pagkaing madalas nating mga Pilipino kainin sinigang adobo at pagkatapos ay prutas tulad ng dalandan mangga o kape. Ano ang pagkakatulad ng mga pagkain ito? Lahat sila ay acidic. Kapag ang acidic na pagkain ay pumasok sa bibig, ang enamel, ang matigas na baluti na bumabalot sa ibabaw ng ngipin ay pansamantalang lumalambot. Para mas madaling maunawaan, magbibigay ako ng isang paghahalintulad. Isipin ninyo na nagbabad kayo sa isang hot spring o mainit na batya sa loob ng 30 minuto. Ano ang nangyayari sa inyong balat? Ito ay lumalambot. At kapag kinuskos ninyo kahit kaunti lang, gamit ang daliri, ang libag ay natatanggal na parang noodles. Ang estado ng inyong ngipin pagkatapos kumain ay eksaktong tulad ng balat na ibinabad sa mainit na tubig. Ang pagsisipilyo sa sandaling iyon ay katulad ng pagkuskus sa malambot na balat gamit ang isang matigas na panghilod. Masusugatan ang balat at dudugo ito. Ganoon din sa ngipin. Dahil sa acidic na pagkain, lumambot ang ibabaw nito at kung kukuskusin mo pa ito ng matigas na sipilyo, ang panlabas na layer ng ngipin ay matatanggal. Sa medikal na termino ito ay tinatawag na tooth erosion. Ito mismo ang kaso ni Lolo Jose Reyes. Umiinom siya ng suka na may tubig sa bawat kainan dahil naniniwala siyang ito ay mabuti sa kalusugan at dahil sa kanyang paniniwala na kailangan niyang magsipilyo sa loob ng 3 minuto, agad siyang nagsisipilyo kaya hindi na kinaya ng kanyang mga ngipin. Kaya, ano ang dapat gawin? Pagkatapos, kumain, magmumog lang ng tubig. Sa ganitong paraan, natatanggal ang mga natirang acid sa bibig. At maghintay ng eksaktong 1 oras. Ang ating katawan ay kamangha-mangha. Ang laway ay lumalabas upang i-neutralize ang acid sa bibig at patigasin muli ang lumambot na ibabaw ng ngipin. Ang pagsisipilyo ay dapat gawin 1 oras pagkatapos kapag matigas na muli ang ngipin. Sa pagsunod lang dito, 90% ng pagkasira ng ngipin ay maiiwasan. Ikalawang tuntunin sa kaligtasan, itapon na ninyo sa basurahan. Ngayon din ang whitening toothpaste at toothpaste na may butil-butil na nasa inyong banyo. Maraming mga nakatatanda ang gumagamit ng whitening toothpaste dahil sa tingin nila ay pangit tingnan ang naninilaw ng ngipin habang tumatanda. Sa madaling salita, ang whitening toothpaste pagkatapos ng edad 60 ay parang papel de liha na kumakaskas sa inyong ngipin. Bakit ang toothpaste ay naglalaman ng sangkap na tinatawag na abrasive na parang pinulbos na bato para linisin ang dumi sa ibabaw ng ngipin? Ang whitening toothpaste ay may magaspang at malakas na abrasive particles. Ito ay para matanggal ang mga mancha,
Para sa mga kabataan na may makapal na enamel, okay lang na medyo makaskas ito. Ngunit pagdating ng edad 60, ang enamel na ito ay napakanipis na dahil sa paglipas ng panahon. Para ka lang nakasuot ng manipis na damit pang tag-init. Ngayon, ano ang mangyayari kung gagamit ka ng whitening toothpaste na parang papel de liha? Maging ang manipis na enamel na iyon ay mauubos. Dahil dito, malalantad ang dentin sa ilalim nito. Ang dentin ay konektado sa nerve kaya ito ay sensitibo at ang kulay nito ay natural na dilaw. Dito nangyayari ang isang nakakagulat na kabalintunaan. Ginamit ninyo ang whitening toothpaste para pumuti ang ngipin pero dahil kinaskas nito ang panlabas na layer, lalo lang lumitaw ang naninilaw na dentin sa loob kaya mas nagmumukhang dilaw ang inyong ngipin. Habang lalo kang nagsisipilyo, lalo itong naninilaw at lalong ngumingilo, isang masamang cycle. Si Lolo Jose Reyes ay nagnanais din ng mapuputing ngipin ngunit ang nakuha niya lang ay naninilaw na ugat ng ngipin at matinding pangingilo. Kaya pakiusap kapag pumunta kayo sa botika o supermarket para bumili ng toothpaste, huwag kayong magpalin lang sa mga salitang tulad ng whitening pampaputi o powerful cleaning. Sa halip pumili ng malambot na toothpaste na may kaunting abrasive tulad ng para sa sensitive teeth o gum care. Kung titingnan ninyo ang listahan ng sangkap at makikita ninyo ang mga abrasive tulad ng calcium carbonate o silicon dioxide, sa unahan, mas mabuting iwasan ito. Tandaan ninyo na ang inyong mga ngipin ay hindi isang kalderong kailangang kuskusin ng husto, kundi isang manipis na baso na dapat alagaan ng dahan-dahan. Kung isasagawa ninyo agad ang dalawang bagay na ito, hindi na masisira pa ang inyong mga ngipin. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Kung binago ninyo na ang inyong gawi sa pagsisipilyo pero paggising ninyo ay tuyo pa rin ang bibig o naninigas ang panga, maaaring may ibang salarin na sumisira sa inyong mga ngipin. Tungkol sa mga nakakatakot na pangyayaring ito, sa gabi ipapaliwanag ko ng detalyado sa susunod na bahagi. Meron ba kayong kaibigan na tumatakbo agad para magsipilyo pagkatapos kumain o may kakilala ba kayong nag-aalala sa paninilaw ng ngipin at bumibili ng whitening toothpaste? Pakiusap i-share ninyo ang video na ito sa kanila sa Messenger kahit isang beses lang. Maaari kayong maging dahilan upang maprotektahan ang kalusugan ng kanilang ngipin habang buhay. Sige, kung babaguhin ninyo ang dalawang gawi sa pagsisipilyo na nauna kong nabanggit kalahati na ng laban ay panalo na kayo. Ngunit ang natitirang kalahati ay ang mga tunay na nakakatakot na kalaban. Hindi tulad ng mga bagay na maaari nating kontrolin sa araw, ang mga ito ay umaatake ng walang tunog habang tayo ay natutulog at sinisira ang ating mga ngipin. Ito rin ang dahilan kung bakit ang ugat ng ngipin ni Lolo Jose Reyes ay napakalalim ng sira. Ang sasabihin ko ngayon ay isang napakahalagang impormasyon na kahit ang mga dentista ay nahihirapang ipaliwanag sa kanilang mga pasyente sa loob ng 30 minuto. Ikatlong tuntunin sa kaligtasan. Huwag baliwalain ang panunuyo ng bibig at lutasin ito na parang buhay ninyo ang nakataya. Naranasan nyo na bang magising sa umaga na tuyong-tuyo ang bibig o ang dila ay nakadikit sa ngalangala at hirap tanggalin? O nagising ba kayo sa gitna ng gabi dahil sa uhaw? Kung oo, ang inyong bibig ay walang depensa laban sa pag-atake ng bakterya. Ang laway ay hindi lang simpleng tubig. Ito ang pinakamahusay na natural na proteksyon ng ating mga ngipin. Ang laway ay naglalaman ng mga mineral tulad ng calcium at phosphorus na tumutulong na patigasin muli ang ibabaw ng ngipin na lumambot dahil sa acidic na pagkain sa araw. Ito ay tinatawag na remineralization. Sa madaling salita, ang laway ay ang natural na semento at coating para sa ngipin. Ngunit habang tumatanda, humihina ang function ng salivary glands kaya hindi na gaanong naglalabas ng laway. Dagdag pa rito ang mga gamot na iniinom ng mga nakatatanda. Ang mga gamot para sa high blood pressure, prostate enlargement, pampatulog antidepressants at para sa sipon, ang karaniwang side effect ng mga ito ay dry mouth o panunuyo ng bibig. Pinapatuyo nito ang laway
Si Lolo Jose Reyes ay umiinom ng pampatulog dahil sa insomnia at humihilik siya habang natutulog nang nakabukas ang bibig. Buong gabi, ang kanyang bibig ay natuyo na parang disyerto at dahil nawala ang natural na proteksyon ng laway, kinain ng bakterya ang ugat ng kanyang ngipin buong gabi. Ang pagtulog ng nakabukas ang bibig at ang panunuyo ng bibig dahil sa gamot, ito ang tunay na salarin kung bakit nagkakaroon ng cavities at bumababa ang gilagid kahit gaano pa kasipag magsipilyo. Kaya simula ngayon ugaliing uminom ng tubig ng madalas. Bago matulog, siguraduhing maglagay ng humidifier sa tabi ng kama para mapanatili ang tamang halumigmig. At kung nakabukas pa rin ang bibig, maaari kayong bumili ng mouth tape sa botika at gamitin ito habang natutulog. Tandaan, kapag natuyo ang laway, namamatay rin ang ngipin. Ika-4 na tuntunin sa kaligtasan harangan ang nakakatakot na puwersa na parang tumataga sa inyong ngipin gamit ang palakol sa gabi, ang pagngangalit ng ngipin teeth grinding at pagdiin ng bagang clenching. Tumingin kayo sa salamin. Ang border ba sa pagitan ng ngipin at gilagid ay may sira na hugis V na parang nilagari? O ito ba ay bilugang hugis U na parang kinuskos ng sipilyo? Kung ito ay matulis na V-shape, hindi iyan dahil sa pagsisipilyo. Ito ay isang kondisyon na tinatawag na abfraction, na sanhi ng pagngangalit o pagdiin ng ngipin habang natutulog. Marami ang nagkakamali. Iniisip nilang nasira ang ngipin dahil sa malakas na pagsisipilyo ng patagilid. Bagamat may mga kasong ganoon, ang mas mapanganib ay ang napakalakas na pressure mula sa itaas pababa. Kapag kumakain tayo, ang lakas ng ating kagat ay nasa 50 hanggang 60 kilo. Ngunit sa gabi, kapag hindi natin namamalayan na nagngangalit o nagdidiin tayo ng ngipin ang puwersa, ay umaabot sa mahigit 100 kilo. Isipin ninyo kung ang ganoong kabigat na puwersa ay patuloy na dumidiin at pumipilipit sa inyong ngipin buong gabi. Ano ang mangyayari? Ang leeg ng ngipin ay hindi na makakayanan ng pressure at bigla na lang mapuputol. Ito ay katulad ng isang tuyong kahoy na kapag dinaganan ng patayo ay biglang mabibiyak sa gitna. Ito ay tinatawag na abfraction. Kahit gaano pa kalambot ang sipilyong gamitin ninyo, wala itong epekto dahil ang sanhi ay pisikal na puwersa. Nang tanungin ko ang pamilya ni Lolo Jose Reyes, sinabi nilang naglalabas siya ng krr-krr-krr na tunog sa sobrang diin ng kanyang ngipin habang natutulog. Siya mismo ay walang kamalay-malay dito. Kung paggising ninyo sa umaga ay naninigas ang inyong panga o may matulis na sira sa leeg ng inyong ngipin, kailangan ninyong magpunta sa dentista at magpagawa ng mouthguard o splint para protektahan ang inyong ngipin. Kahit sa gabi lang, ito isuot, sinisipsip nito ang impact sa ngipin at pinipigilan ang pagkasira ng buto at ngipin. Sige, hanggang dito medyo komplikado na ba sa isipan ninyo? Maghintay ng 1 oras, pagkatapos kumain, itapon ang whitening toothpaste, lutasin ang dry mouth at i-check ang teeth grinding. Alam kong lahat ito ay mahalaga, ngunit maaaring naguguluhan kayo kung paano ito isasagawa sa pang-araw-araw na gawain. Huwag mag-alala! Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang milagrosong daily routine chart na ibinigay ko kay Lolo Jose Reyes. Sundin lang ninyo ang hakbang na ito mula paggising hanggang pagtulog. Ipapakita ko to sa isang napakadali at malinaw na paraan. Kung naging kapaki-pakinabang ang nilalaman ngayon, pindutin ang subscribe button at ang notification bell. Ang isang click ninyo sa subscribe ay malaking tulong para makagawa pa ako ng mas maraming impormasyon tungkol sa kalusugan. Ngayon tayo na sa praktikal na bahagi. Malaki ang pagkakaiba ng pag-alam sa isip at paggawa sa kilos. Kung nalilito kayo sa dami ng impormasyong nabanggit at hindi alam kung saan magsisimula, sundan lang ninyo ang daily routine ni Lolo Jose Reyes na ipapaliwanag ko ngayon. Sinunod ni Lolo Jose ang schedule na ito sa loob ng 6 na buwan at ngayon tuluyan na siyang nakalaya mula sa sakit ng pangingilo. Ito ay isang napakasimple at malinaw na 3-step na tuntunin.
Unang hakbang ang morning routine ay pag-inom ng tubig at paghihintay. Paggising sa umaga, huwag dumiretso sa banyo kundi sa kusina. Dahan-dahang uminom ng isang basong maligamgam na tubig. Binabasa nito ang natuyong bibig sa gabi at ginigising ang mga salivary glands. Pagkatapos kumain ng masarap na almusal, pagkatapos kumain, huwag hanapin ang sipilyo kundi magmumog ng tubig. Magmumog ng malakas sa loob ng 30 segundo at idura. Ulitin ito ng 2 hanggang 3 beses para matanggal ang mga tirang pagkain at acid sa bibig. At sa loob ng eksaktong 1 oras gumawa ng ibang bagay, maaari kayong magbasa ng dyaryo o manood ng TV. Magsipilyo eksaktong 1 oras pagkatapos gamit ang malambot na sipilyo at dahan-dahan lang. Ikalawang hakbang, ang lunch routine ay kompromiso. Marami sa inyo ang walang oras na maghintay ng 1 oras pagkatapos ng tanghalian para magsipilyo. Maaring nasa labas kayo o may kasamang mga kaibigan. Sa ganitong pagkakataon, laktawan na lang ang pagsisipilyo. Nagulat ba kayo? Mas mabuti pang hindi magsipilyo kaysa magmadaling magsipilyo agad pagkatapos kumain para maiwasan ang pagkasira ng ngipin. Sa halip, magmumog ng mabuti ng tubig at nguyain ng 1 piraso ng xylitol gum. Ang xylitol ay pumipigil sa bakterya na sanhi ng cavities at tumutulong sa paglabas ng laway. Sa tanghalian, sapat na ang ganitong pangangalaga. Ikatlong hakbang, ang evening routine ay Jipchung Gongyak Focused Attack. Ang pinakamahalagang oras ng pagsisipilyo sa buong araw ay bago matulog. Sa oras na ito, dapat kayong maglaan ng oras at maging masinsinan. Kapag lumipas na ang 1 oras pagkatapos ng hapunan pumunta sa banyo, gumamit ng regular na toothpaste na walang whitening function o para sa sensitive teeth kasing laki lang ng butil ng mais. Huwag diinan at ilagay ang bristles ng sipilyo sa pagitan ng ngipin at gilagid at mag-vibrate sa isang lugar. Hindi ito pagkuskos ng patagilid kundi pag-alis ng dumi na parang nagwawalis. At heto ang isang mahalagang tip. Sa dentista, maaari kayong humingi ng reseta para sa professional grade na toothpaste na may mataas na fluoride concentration. Ito ay may 5 beses na mas maraming fluoride kaysa sa ordinaryong toothpaste at napakabisa sa pagpapatibay ng ngipin. Lalo na para sa mga may lantad na ugat ng ngipin at nakakaranas ng pangingilo, ang paggamit ng fluoride toothpaste na ito bago matulog ay magkakaroon ng epekto na parang pinahira ng coating ang ibabaw ng ngipin buong gabi. Panghuli, huwag kalimutang buksan ang humidifier. Kapag ipinapaliwanag ko ang routine na ito, may mga tanong na laging lumalabas. Pinili ko ang 3 pinakakaraniwang tanong ng mga nakatatanda at sasagutin ko ito ng malinaw. Unang tanong, Doc, hindi ba't hindi komportable na iwanan ang tirang pagkain ng 1 oras? Talaga bang okay lang iyon? Opo, okay lang po talaga. Marami ang nag-aakala na kapag hindi agad nagsipilyo pagkatapos kumain, nabubulok ang pagkain sa bibig. Ngunit para mabulok ang pagkain at makabuo ng acid na sanhi ng cavities, kailangan ng hindi bababa sa 24 na oras. Ang pag-antala ng pagsisipilyo ng 1 oras ay hindi bigla ang magdudulot ng cavities. Sa katunayan, mas malaki ang pakinabang sa paghihintay ng 1 oras para tumigas muli ang ibabaw ng ngipin bago magsipilyo. Dapat mas mag-alala kayo sa pagkasira ng ngipin kaysa sa cavities. Ikalawang tanong, noong araw sinasabi nilang maganda ang paggamit ng asin. Pwede bang gumamit ng magaspang na asin? Hinding-hindi po. Ito ay napakadelikado. Noong araw ginagamit ang asin dahil walang toothpaste, ngunit ngayon marami ng magagandang toothpaste. Ang butil ng magaspang na asin kung titingnan sa microscope ay parang matutulis na piraso ng salamin. Kung ikukuskus ito sa gilagid, masusugatan ang gilagid at maaaring pasukan ng bakterya. Bukod pa dito, kinakaskas ng magaspang na butil ng asin ang ibabaw ng ngipin. Ang pagmumumog ng tubig na may asin ay nakakatulong sa pamamaga, ngunit ang direktang pagkuskos ng butil ng asin ay parang paghiwa sa inyong gilagid. Pakiusap, itigil ninyo ito. Ikatlong tanong, mahina na ang kamay ko, gusto kong gumamit ng electric toothbrush. Okay lang ba? Opo, napakaganda niyan. Habang tumatanda, humihina ang lakas sa pulso kaya mahirap nang magsipilyo ng maayos.
Sa ganitong pagkakataon, malaki ang maitutulong ng electric toothbrush, ngunit may dapat tandaan. Huwag idiin ng husto ang electric toothbrush sa ngipin dahil mas malakas ang rotation nito kaysa sa ordinaryong sipilyo, mas mabilis masisira ang ngipin. Ang mga bagong labas na electric toothbrush ngayon ay may pressure sensor na umiilaw ng pula o humihinto kapag masyadong madiin. Pumili ng ganitong produkto at gamitin ito na parang idinidikit lang ng bahagya sa ngipin. Sige, handa na ang lahat. Naibigay ko na ang lahat ng paraan. Ang natitira na lang ay ang inyong pagsasagawa. Simula ngayon, ititigil na ba ninyo ang ugali ng pagtakbo para magsipilyo agad pagkatapos kumain at magkakaroon ng kalmadong pag-inom ng isang basong tubig kung pagkatapos mapanood ang video ngayon ay nagpasya kayong gusto kong maging malusog ang ngipin tulad ni Lolo Jose Reyes, mag-iwan ng salitang gagawin ko sa comment section. O pwede ring simulan na o kahit numero 1 lang. Para ang desisyon ninyong iyon ay hindi magtapos bilang isang panandaliang plano, susuportahan ko kayo sa mga komento. Magtulungan tayong bumuo ng malusog na gawi sa comment section. At ngayon, para sa huli, ibuod ko ang lahat ng ito at tatapusin sa isang kwentong puno ng pag-asa. Sige, oras na para sabihin ang katapusan ng kwento ni Lolo Jose Reyes. Pagkatapos niyang simula ng 1-hour rule at malambot na pagsisipilyo na itinuro ko eksaktong 6 na buwan ang lumipas, kumatok muli si Lolo sa pinto ng aking klinika. Iba na ang kanyang itsura pagpasok. Noong una siyang dumating, nakakunot ang noo at puno ng pag-alala, ngunit ngayon masigla ang kanyang muka at puno ng ngiti. Pagkaupo niya, masayang sinabi ni Lolo Doc, ngayon kaya ko nang uminom ng malamig na tubig ng dire-diretso. Dati isang lagok lang ng malamig na tubig, sumasakit hanggang ulo ko, pero ngayon wala na akong nararamdaman. Kapag kumakain ng lechon kasama ang mga kaibigan, hindi na ako nahihiyang kumain ng malalaking subo. Naging masaya ulit ang buhay. Ang resulta ng pagsusuri ay mas nakakagulat. Ang malalim na pagkasira sa leeg ng kanyang ngipin ay huminto at ang pamamaga ng kanyang gilagid ay tuluyang nawala. Siyempre, hindi na tumubo muli ang nawalang bahagi ng ngipin, ngunit dahil sa high concentration fluoride toothpaste at tamang pangangalaga ang nalantad na dentin ay tumigas muli kaya nawala ang sakit. Napigilan ang karagdagang pagkasira at napanatiling malusog ang kasalukuyang ngipin. Hinawakan ni Lolo ang aking kamay at sinabi, Dok, akala ko buong buhay ko kailangan maging masipag para maging maayos ang buhay. Pero para sa kalusugan, minsan ang pagiging tamad ay gamot din pala. Nang marinig ko iyon, naantig ang aking puso. Mga kaibigan, huwag isiping huli na ang lahat. Kahit nagasgas na ang inyong ngipin o medyo bumaba na ang gilagid, okay lang yan. Ang ating katawan ay may kakayahang maghilom. Kung simula ngayon ay ititigil ninyo ang masamang gawi at bibigyan ito ng tamang pahinga, hindi na masisira pa ang inyong ngipin at mananatili itong matatag sa inyong tabi. Ibuod ko sa 3 linya ang lahat ng sinabi ko sa mahabang oras ngayon. Ito lang ang dapat ninyong tandaan. Una, huwag kunin agad ang sipilyo pagkatapos kumain. Ang pagmumumog ng tubig at paghihintay ng 1 oras ang magliligtas sa inyong ngipin. Ikalawa, huwag gumamit ng magaspang na toothpaste dahil sa pagnanais ng mapuputing ngipin. Para sa may edad ng ngipin ang malambot na toothpaste at sipilyo ang pinakamahusay na gamot. Ikatlo, huwag baliwalain ang panunuyo ng bibig. Kailangang labanan ang tagtuyot sa bibig gamit ang tubig at tamang halumigmig para mabuhay ang ngipin at gilagid. Ang kalusugan ng ngipin ay higit pa sa simpleng pagkain ng maayos. Kapag nawala ang kasiyahan, sa pagnguya humihina ang function ng utak at bumabagsak ang kalusugan ng buong katawan. Sa kabilang banda, kung hanggang sa edad na 80 o 90 ay kaya pa ninyong nguyain at lasapin ang masasarap na pagkain gamit ang sarili ninyong ngipin, wala nang mas malaking biyaya sa pagtanda kaysa doon. Sana ang mga katotohanang ibinahagi ko ngayon ay magsilbing munting ilaw para makamit ninyo ang biyayang iyon.
Patuloy akong magdadala ng mga totoong impormasyong medikal na kailangan ninyong malaman para sa isang malusog na buhay, mga kwentong hindi na ibabahagi sa ospital dahil sa abalang iskidul. Kung ang video ngayon ay nakatulong kahit kaunti sa kalusugan ng inyong ngipin, pakiusap pindutin ang subscribe at like buttons. At kung may kaibigan kayong tumatakbo pa rin para magsipilyo agad pagkatapos kumain, pakiusap i-share ninyo ang video na ito. Ang isang share ninyo ay maaaring makapagligtas sa mahalagang ngipin ng isang tao. Naway maging malusog ang inyong mga ngipin, kumain ng masasarap araw-araw at laging nakangiti. Hanggang sa muli, ito po ang inyong family doctor. Salamat po.